Ako, isa talagang nakita ko dito, kahit nung simula pa lang, nakikita ko na ito, na talagang gagamitin ng Panginoon ng KOJC. Kasi kung iisipin ninyo, kung ibang tao yan, o ibang grupo, ang ginanyan ng administrasyon ni Marcos, baka malamang bumaligtad ho. Ibig sabihin hindi ganito na lumalaban na sa prinsipyo. Kaya ako naniniwala na inordain ito ng ating Panginoon na si Pastor Quiboloy at ang KOJC ang usigin dahil alam niya na matibay ang KOJC at si Pastor Quiboloy. Kaya naman makikita natin dito yung nangyayari dito sa KOJC ngayon, ito'y talagang galaw na ho ng Diyos. Kasi alam naman natin, marami sa atin na nag-aantay ng ganitong klaseng galaw, pero hindi nabubuo until nangyari ito. Ito, na-unite uli ang pakikipaglaban, kahit magkakaiba-iba ng konti ng paniniwala, ay nagsama-sama ho dito para lumaban ho. Hindi lamang po para kay Pastor Quiboloy o di kaya sa KOJC, kung hindi sa panggagahasa ho ng batas natin sa Pilipinas. Nakakatawa nga dahil kung iisipin mo, yan ang binibintang nila kay Pastor Quiboloy, yung kesyo abuse, tapos rapist, ganyan ang kanilang kinokondena kay Pastor Quiboloy. Pero ang totoo, sila ho ang gumagahasa sa ating batas. Sila ho ang talagang wala na ho silang sinusunod na batas. Para ho talaga batas militar na ang nangyayari ngayon sa Davao City. Mantakin mo, i-occupy nila. Asan ho sa batas ho yung i-occupy yung place? Warrant lang po ang sineserve dyan, hindi po search warrant, kundi warrant of arrest. So dapat, pagka hindi nila nakita, lumayas na sila dyan. Wala na ho silang karapatan, wala na ho silang legal basis na magstay dyan. Pero ano ginagawa nila? Gusto pa nilang manirahan, sirain. Tama nga yung sinabi ni Boss Admar kanina, na sana man lang kung pagkatapos sirain, i-compensate, bayaran yung sinira. Hindi ho Talagang, alam mo, nalulungkot ako kasi ilang beses ako nakapunta dyan Nalulungkot ako, ang ganda-ganda po dyan. Ngayon, binabuin na nila. Mantakin mo, may mga nakahiga. Di ba ho, ako talagang nung nandyan ako, namangha ako Ang tawag ko nga dyan Japan sa Pilipinas Dahil sa sobrang ganda ng KOJC. Ngayon, ano na itsura? Di ba? At ang nakakagulat pa po dito, mga kababayan, ngayong itong nakaraang mga araw, ang dami pong tumawag at nag-text sa akin, nakapulisan at sundalo. Kasi marami po tayo nakilala nung panahon ni Pangulong Duterte, na hindi sila pabor sa ginagawa nito ni Torre. Talagang sabi nila, maling-mali yan. Magsisisi siya sa huli. Dahil yung amo niya, hanggang kailan na lang yun? Si Marbil. February na lang ata yung si Marbil kung kakandidato pang senador, di hanggang Oktubre na lang yun. Diba? Ngayon pa nga lang po, mga kababayan, hindi pa naaalis sa pwesto si Abalos, nilalaglag na siya. Paano pa kaya pag nawala na yan sa pwesto? Sigurado kung ilalaglag silang lahat dyan, magkakaiwanan at ang naiiwan dyan yung pagmumukha ni Torre. Kaya nga Torre, alam mo, mag-isip-isip ka na. Dahil ngayon pa lang nilalaglag ka na, pagdating ng panahon, wala ka nang kakampi dyan. Tandaan mo ang ginawa ni Marcos sa SMNI, sa KOJC. Nakatangi-tangi sumuportang media nung panahon ng kampanya, binababoy ngayon. Yun lang ang ano ko dito, nakikita ko talaga dito. Tsaka anong nangyari nung naging QCPD director siya? Wala ho talaga Doon Diba? pa nga lang, sablay na siya And, alam mo, eto nga meron ako hindi ko na lang pero may nakausap ako isang pulis, sabi niya, sa malamang, sabi niya, itinayanan nito ni Torre yung pension niya. Kasi pagka na-suspend ka o kaya na-demanda ka, yari ang pension mo. Kaya nga ang tanong niya is, magkano kaya yung halaga? At bakit niya itinataya yung pension niya? Alam niyang mali ito Alam niya, pulis yan, tagal niya ng pulis. Hindi naman magiging general yan kung hindi yan dumaan sa sobrang tagal, di ba? Tumanda na nga, bumaluktot na yung muka. So alam niya na pagdating ng panahon, wala mawawalan siya ng pensyon. Ang tanong, ano ang katumbas nun? At bakit niya pinapabayaan ngayon?
'Di ba? Unless, ewan ko bayad na ba siya ngayon para i-gamble niya yung kanyang pension? Ayun ang tanong diyan. Maganda yung mga tinura ni Banat Bay. So, kasi kung equivalent lang sa pension niya ay tanga siya, 'di ba? Kung equivalent lang nung mawawalang pension niya, yung itinaya niya, ang laking tanga, no? Pero kung magandang bigay, pero hindi makakasapat yan, Banat Bay, alam mo naman, pagka nagkakaso ka, ubus-ubus ka riyan. O, pambayad mo, pambayad mo sa abogado. O, kasi aabutan mo yan, retired ka na eh. Mag-isa ka na, wala ka nang utusan na, uy, pigilan nyo si ganito, uy, haragin nyo si ganyan. Wala na, mag-isa ka na lang dyan eh. Pwede naman, Sir Jay, na maglaho na lang siya, mag-ibang bansa na lang siya anyway. Pwede. Kung sakali lang naman, tinatanong lang naman natin, kung sakali lang naman, malay nyo, worth it naman daw yung halaga, 'di ba? Kasi wala akong makita Wala akong makitang dahilan kung bakit niya ginagawa 'yan. Kasi kahit nga ikaw ay isa kang sabi niyo nga sir, dapat man lang naisip niya 'yan. Hindi ko talaga makita Alam mong mali na. Alam mong maling-mali yung ginagawa mo. Sasabit ka sa lahat ng anggulo, sasabit ka. So maybe talagang worth it. Worth it yung ginagawa mo. 'Di ba? Ibig sabihin talagang laki ng matatanggap mo sa pagsunod mo. Hindi natin alam. Ano kaya ang kapalit niyan? O unless meron din sa yung bira na pag hindi mo ginawa 'yan, yari ka. Kasi alam mo, Pwede. Sir Jay, naalala ko tuloy kung 'di ba naikwento ko na ho dito sa SMN na yun 'Di ba yung inalok ako ng isang malaking institusyon, di ko na lang babanggitin, madadali pa tayo. Ito ang monthly, malaki ho yun. As in, kaya akong buhayin, kaya ko nang tumigil magpabablog doon. Correct. Talagang babanatan ko mga Duterte. Hindi nila ako nakuha. Demanda inabot ko. I mean, para sa isang pobreng katulad ko, hindi naman po ako katulad ninyo na matagal na sa industriya na to. Siyempre kung matatakot ka talaga sa demanda. Ngayon, humaharap ako sa ilang demanda. Iniisip ko nga, posible kaya na tinakot din siya ng mga nasa taas niya? Pag hindi ka sumunod, ikaw ang yayariin. Kasi may ganun silang, may ganun silang karakter. Yung mga namumuno ngayon may ganyang karakter. It's either you are on our side o you are against. Pag enemy ka namin, dudurugin ka namin. Sir Jay, Banat, meron lang akong babasahin na magandang komento na kaugnay pa rin dun sa nabanggit niya ni Banat Bay. May mga nagko-comment kasi sa atin dito sa comment section. Sabi ni Nat James Bond, "First, they came for Pastor Apollo, tumahimik ang mga leader ng simbahan. Then they came for SMNI at tumahimik ang media. Then they came for KOJC at tumahimik ka dahil hindi ka miyembro. Then they came for Dutertes, tumalon sa bakod at tumahol ang mga trapo. Then they came for every LGU leaders that support freedom of expression. Sila ay kinasuhan. At nagkumahog mag-pledge ng loyalty ang karamihan. Then they came for businessmen and they bow down. They will come for your children. They will come for your freedom. They will strip you of your rights, your honor, your dignity and pride. And in the end, pati ikaw ay patatahimikin nila at wala nang magsasalita para sa iyo." Sa pool yung... Maganda. Tama ko. Sa pool ni Sir na nagkomento, ganyan talaga Kaya nga ngayon, di ba, kung kulang, dagdagan ko lang, they came also sa mga vlogger. Di ba? So sinasampulan nila ako ngayon ng demanda. Pagka talagang dumaldal ka, susunod na yung iba. Ganun na mangyayari. Talagang, alam mo, ito lang isa pang realization ko lang po kasi di ba marami nagsasabi, lalong-lalo na ito si Diwata, si General Diwata. Di ba sinasabi niya noon, hindi, OA lang ang KOJC, OA lang si Pastor Kibuloy. Pero tingnan ninyo, yung sinasabi ni Pastor Kibuloy noon
nung unang na-meet namin siya, sinasabi niya na Amerika ang gustong kumuha sa akin. Unayan natin yan ngayon. Mantakin mong lulusob, may mga Amerikano, may flag ng Amerika. Correct. Sabihin, all along, totoo yung sinasabi ni Pastor Kibuloy na Amerika ang may gustong kumuha sa kanya. Yun ang dahilan kung bakit hindi sumusuko o lumalabas si Pastor Kibuloy. Kasi ang dami nagtatanong yan eh. Bakit daw hindi lumalabas si Pastor Kibuloy para tapos na to? Diba yun ang legal process? Sabi naman niya, haharapin niya. Yun pa rin naman ang paninindigan ni Pastor Kibuloy, haharapin niya kung dito sa Pilipinas. Eh ang problema dyan pa lang, oh, proof na yan. Proof na yan na Amerika ang gustong dumukot sa kanya at pagurgur siya sa Amerika. Correct. May alam nyo, meron nung nagpadala sa akin, ipadala ko na lang din mamaya dyan. Hindi ko kasi ma-download lang yung video na meron talagang mga Amerikanong pumapasok. May isa akong nakita doon, yung Amerikano rin na nakuhanan dati sa nasa Davao. Pumapasok. Si Powell, Oo, so sabi ko, wala talaga. Alam na natin. Totoo nga yung mga intel ni Pastor Kibuloy na Amerikano ang gustong kumuha sa kanya.